Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pumunta kami sa Galilea para tuklasin ang dalawa sa pinakamalalaking misteryong arkeolohikal sa buong Israel. Isa ay isang lugar ng ritual sa ibabaw ng bangin sa tuktok ng bundok na mahigit 3,000 taon na at nagdudulot ng maraming katanungan. At pagkatapos, pupunta tayo sa isang lugar na bago pa ang baha, isang napakalaking estruktura. Ngunit ito ay nasa loob, nakalubog, sa ilalim ng tubig ng dagat ng Galilea. Isang estruktura na hanggang ilang taon lang ang nakalipas ay lubos na hindi alam. At kahit ang mga siyentipiko ay hindi masabi kung sino o paano ito ginawa. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Umakyat kami ngayon sa tuktok ng isang bundok para ipakita sa inyo ang isang kamanghamanghang lugar. At siguradong hindi nyo pa ito narinig o nalaman kahit kailan. Dahil ang lugar ay nakalimutan na ng matagal. Matagal na panahon at muling natuklasan lang ito ng mga arkeologo noong 2018 at iyon ay nagkataon lang, hindi sinasadya. Ang mga arkeologo mula sa Universidad ng Haifa, sina Dr. Rafael Y. Lewis at Dr. Arona Avisar ay nagsasagawa ng pananaliksik dito sa lugar. Pero hindi eksakto dito sa puntong kinaroroonan natin, kundi sa buong paligid natin, papunta sa Karnaiktin. Dahil naghahanap sila ng mga ebidensyang arkeolohikal ng malalaking digmaan noong nakaraan na naganap dito. At nagkataon, habang nandito sila, hindi kalayuan, napansin nila na may ilang mga bato na medyo kakaiba. At sinabi nila, baka mayroong koneksyon dito sa mga labanan at digmaan noong nakaraan. Kaya't nag-imbestiga sila at ang natuklasan nila ay labis na ikinagulat nila. Natuklasan nila ang isang lugar na walang kinalaman sa mga digmaan na iyon at mas nauna pa kaysa sa mga digmaan na naganap dito sa Lambak. Tingnan ninyo ang malaking estrukturang ito. Tiningnan nila at sinabi, paano nangyari na may ganitong lugar dito at walang nakakaalam na umiiral ito? At pagkatapos, nagsimula silang maghanap ng mga lumang mapa at napansin nila na sa isang lumang mapa may nakalagay na maliit na tuldok na may nakasulat na Horvat Kankusa. Ang ibig sabihin ng Horvat ay ang mga guho at ang Kankusa ay ang kayamanan. Kaya, naintindihan nila na ang lugar na ito ay ang hindi kilala o nakalimutang guho ng kayamanan. Kaya pumasok tayo para makita kung ano talaga ang meron sa lugar na ito. O Mochi, cameraman natin, mag-ingat ka habang naglalakad. Tingnan ninyo ito. Nasa isang malaking gusali tayo, nasa tuktok tayo ng bundok, hindi madaling makarating dito. Hanggang ngayon, limitado pa rin ang access dito sa lugar at ang mga batong ginamit sa pagtatayo ay napakalalaki. Napag-alaman ng mga arkeologong ito na ang ilan sa mga batong ito ay may bigat na higit sa 6 na tonelada at wala ring anumang bakas o ebidensya kung paano nailipat ang mga batong ito sa lugar na ito. Ngunit napagpasyahan nila at makikita rin ninyo sa inyong sariling mga mata na ito ay gawa ng tao. Hindi ito isang likas na estruktura. Dahil sa mahabang panahon, halos buong lugar na ito ay natabunan at ilan lamang sa mga batong nasa ibabaw ang nakalantad. Maraming dumadaan, tumitingin at nagsasabing iyan ay likas na bagay. Pero nang nagsimula silang maghukay, nakita nila na ito ay hindi isang likas na pangyayari. At oo, ito ay ginawa ng tao noon pang matagal na panahon. Gusto kong lumapit kayo dito sa tabi ko at tingnan ninyo ang sahig para makita ninyo na may iba pang ebidensya ng gawa ng tao. Tingnan ninyo dito kung gaano karaming keramika ang nandito sa lugar na ito. Nakakakita tayo ng mga lumang keramika. Pinapatunayan nito nang walang alinlangan na hindi lang mga tao ang nagtayo ng lugar na ito, kundi ginagamit din nila ito sa kung anong paraan. At hindi ito isang bahay, hindi ito isang pabrika, at hindi rin ito isang bagay na pang-agrikultura. Kaya, ano kaya ang maaaring maging lugar na ito?
Ibalik natin ang mga keramika dito dahil ito ay sinaunang arkeolohiya. At subukang intindihin kung ano ang Horvat Kankuza. May ilang bagay dito sa lugar na ito na parang walang saysay. Ang una ay wala namang anumang uri ng pasukan, pinto o daanan dito. Tingnan ninyo, lahat ng pader ay buo na hindi normal para sa isang gusali noong sinaunang panahon at kahit sa panahon ngayon. At meron ding kakaiba kung titingnan natin ang batong ito maliban sa batong ito. Lahat ng iba pa ay basalt na bato na siyang lokal na bato na matatagpuan dito. At bigla, sa gitna ng lahat ng mga basalt na bato, nakakita tayo dito ng isang bato na limestone na hindi galing sa lugar na ito. At makikita rin natin na ang bato ay malinaw na hinubog ng kamay ng tao. At isipin nyo na lang kung paano magdala ng ganitong bato, buhatin ito paakyat ng bundok. Malinaw na, ang taong nagtayo ng lugar na ito o ang mga taong nagtayo ng lugar na ito ay talagang pinahalagahan ang batong ito, kaya dinala nila ito rito. Tingnan nyo ang batong ito dito, o mas tamang sabihin, tingnan nyo ang haliging ito. Pinaniniwalaan na haligi rin ito dahil sa tuwid nitong bas na nakapatong sa batong ito. Ito ang tinatawag natin sa Hebreo na matseva, isang banal na bato na ginagamit noong panahon ng Biblia. At dahil dito, napagpasyahan ng mga arkeologo na malamang na ang buong kompleks na ito ay isang lugar ng mga ritual noong sinaunang panahon. At ang tanong ay, sino ang gumagawa ng mga ritual dito? Anong mga ritual nga ba ang eksaktong ginagawa dito? At syempre, ang pangunahing tanong, para kanino ginagawa ang mga ito? Ito ba ay lugar para sa Diyos o para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng isang uri ng ritual ng mga pagano? At nakikita natin ang pagkakatulad nito sa iba pang mga lugar ng pagsamba ng mga pagano, tulad ng halimbawa ang mga haligi ng Tel Gezer na nakikita natin ngayon sa screen. At ito ay isang lugar kung saan nagsasakripisyo ng mga bata ang mga Kananeo. Mula rito, makikita natin ang laki ng lugar at pansinin ninyo na ito ay perpektong parisukat. 4.7 ng 4.7 metro ang sukat nito. Talagang isa itong malaking estruktura, lalo na kung isa sa alang-alang ang edad nito. Napagpasyahan ng mga arkeologo na ito ay mula pa sa panahon ng bronze, may 3,000 taon na ang tanda nito. At bukod pa sa buong pundasyon, nakikita natin itong bahagi dito na paakyat at tayo rin sabay-sabay ay aakyat para makita kung hanggang saan tayo makakarating at kung ano ang makikita mula sa itaas. Habang nandito ako, lubos kong nauunawaan kung bakit pinili ng mga tao ang lugar na ito para gawin ang kanilang mga ritual. Tingnan ninyo ang tanawin mula sa lugar na ito, kasama na ang maraming mga lugar na binanggit sa Biblia. Mga 15 kilometro mula sa kanan ng Galilea at 6 na kilometro lamang mula sa dagat ng Galilea. Oo. May problema ang ating drone. Hindi ko alam kung may interference, pero kailangan na nating ipalapag ito ngayon. Napakakakaiba nito, hindi pa ito nangyari sa atin dati, pero kailangan nating magpatuloy. Kahit pagkatapos, ngayon, ng pagbaba mula sa pinakamataas na punto, talaga namang hindi ko maintindihan kung anong kayamanan ang tinutukoy ng mga tao noong unang panahon. Anong mga kayamanang guho ang nandito? Iyan ay hindi natin alam, pero ang sigurado nating nakikita dito ay isang lugar ng mga ritual na mahigit 3,000 taon na, sa tuktok ng isang bundok. Pero ang lugar na makikilala natin ngayon ay mas matanda pa. At hindi ito nasa tuktok ng bundok, kundi sa kabaligtarang bahagi. Ito ay nakalubog sa ilalim ng tubig, kaya samahan ninyo ako
upang tuklasin ang pinakamisteryosong lugar sa buong Galilea at malamang ang pinakamisteryosong lugar sa buong banal na lupain. At ngayon, magpapatuloy tayong magkasama sa ating paglalakbay sa mga hiwaga ng Galilea. Narating na natin ngayon ang baybayin ng dagat ng Galilea o gaya ng tawag natin dito sa Hebreo, Kinneret, isang lugar na puno ng mga hiwaga. Nasa lupa na tayo ngayon, pero sa totoo lang, ang antas na ito ay 211 metro sa ibaba ng antas ng dagat. At dito pa lang nagsisimula ang mga tubig ng lugar na ito. May haba itong 21 kilometro at 13 ang lapad at sa pinakamalalim na bahagi nito, umaabot ito ng 43 metro ang lalim. At kahit na tayong lahat ay tinatawag ang lugar na ito na dagat ng Galilea, hindi ito at kailanman ay hindi naging dagat. Sa totoo lang, isa itong lawa ng tabang na tubig at sa paligid nito, may mga sibilisasyong nanirahan dito mula pa noong sinaunang panahon. Dito, marami tayong mga lugar na arkeolohikal, kabilang na ang mga napakahalagang lugar para sa kasaysayan ng Biblia. Sa mga tubig na ito, naglakad si Jesus. Dito naganap ang milagrosong pangingisda at malaking bahagi ng ministeryo ni Jesus ay nangyari dito sa tabi ng lawa na ito sa lugar kung nasaan tayo ngayon papunta sa Hilaga. Pero ang misteryong pag-uusapan natin ngayon ay hindi nangyari sa alinman sa mga lungsod sa paligid ng dagat ng Galilea. Ang misteryong ito ay matatagpuan, literal, sa loob ng mga tubig, sa kailaliman ng dagat ng Galilea. Nagsimula ang kwentong ito noong 2003 sa pamamagitan ng isang sonar na pananaliksik. Nandito sila noon para magtrabaho sa pagmamapa ng buong lugar, isang normal na gawain sa mga pananaliksik ng gobyerno ng Israel. Pero, nang ipadaan ng mga espesyalista ang sonar sa mismong lugar na katabi natin ngayon, napansin nila ang isang bagay sa ilalim ng tubig. Ang larawang ito na nakikita natin ay eksaktong larawan ng sonar na ginawa noong 2003. At gaya ng nakikita ninyo, at gaya ng nakita ng mga siyentipiko noon, may kakaiba sa ilalim ng tubig. At pagkatapos, natuklasan ng mga siyentipiko na may malaking misteryo dito, o mas tamang sabihin, isang napakalaking misteryo. Nakakita sila ng estruktura sa ilalim ng tubig. Mayroon itong 70 metro ang lapad at 10 metro ang taas. Mga kaibigan, 10 metro ang taas. Pinag-uusapan natin ang isang gusali na higit sa 3 palapag sa panahon ngayon at ang gusali ay gawa lahat sa batong basalt. Ang parehong uri ng bato na makikita rito sa paligid. Pero hindi ito gawa sa maliliit na bato, kundi isang estruktura na gawa sa malalaking batong basalt. At kabuuang 60,000 tonelada ng mga bato ang ginamit para gawin ang mga estrukturang ito. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo na labis na nabigla ang mga siyentipiko sa natuklasang ito. Ngunit hindi nagdala ng mga sagot ang sonar na pananaliksik. Sa halip, kabaligtaran pa. Ang pananaliksik na ito ay nagdulot ng maraming katanungan. Ang tanong ay, ano ang napakalaking estrukturang ito? Sino ang gumawa nito at kailan? At higit sa lahat, bakit? Diyan na pumapasok ang mga arkeologo at mga maninisid. Ang unang grupo ng mga maninisid ay pumasok at nagsimulang makita ang estruktura. Ang litrato na nakikita ninyo ngayon ay kuha nila. Ang unang konklusyon na nakuha ng mga eksperto tungkol sa estrukturang ito ay siguradong gawa ito ng tao. Hindi ito maaaring isang natural na pangyayari. Ang mga batong ito dito ay iba sa mga batong makikita sa loob at wala ring nakita na ganitong maliliit na bato. Gaya ng sinabi natin, mayroon ding napakalalaking bato. Kaya una, alam natin na gawa ito ng tao. Pangalawa, kailan kaya itinayo ang estrukturang ito? Ang arkeologong si Yitzhak Paz na nagsaliksik dito sa lugar na ito at tungkol din sa estrukturang ito, sinabi niya na sa pinakamababa,
4,000 taon na ang estrukturang ito. At tinataya pa nga niya na mas matanda pa ito, na maaaring mula pa ito sa 3 milenyo bago si Kristo. Pinag-uusapan natin dito, siguro 5,000 taon na ang nakalipas. Tulad ng nakita natin, mayroon tayong ilang maliliit na sagot tungkol sa misteryong ito, pero ang ating malalaking katanungan hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Isa na rito, sino ang gumawa ng estrukturang ito? Alam natin na may mga lugar kung saan naninirahan ang mga tao sa rehiyong ito, pero ang estruktura, ito ay ganap na nakahiwalay. At ang tanong ay, kung ang estrukturang ito ba ay ginawa sa lupa at pagkatapos ay tumaas ang antas ng dagat, o kung ginawa nila ito bilang isang orihinal na estrukturang nasa ilalim ng dagat. At mayroong diskusyon sa pagitan ng mga eksperto. Gayunpaman, malaking bahagi sa kanila ang naniniwala na gamit ang isang sinaunang teknolohiya, nagawa nilang itayo talaga ito sa ilalim ng tubig, na ito ay palaging isang estrukturang nasa ilalim ng dagat. Noong 2003 nang unang natuklasan ito ng sonar na ito, maraming tao ang nabigla. Pero ang iba naman ay hindi ganoon. Dahil sinabi nila, ang nandito ay halos kapareho ng isa pang lugar na nasa 30 kilometro mula rito. Sa 30 kilometro mula rito, sa direksyong iyon kung saan ngayon ay ang mga burol ng Golan, kung saan dating matatagpuan ang biblikal na Baisha, may isang lugar na tinatawag na Galgal Rephaim, ang bilog ng mga higante. Ang bilog ng mga Rephaim ay isa ring napakalaking estruktura. May 42,000 bato na bumubuo sa isang bilog at magkakapatong na estruktura. At sa gitna, mayroong isang napakalaking estruktura na higit sa 4 na metro ang taas, at dito may isang pasilyo na patungo sa isang dambuhalang libingan. Ngunit ang libingang ito ay walang laman. Sino ang gustong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa sirkulo ng mga higante? May video na kami nito sa channel. Ilalagay ko ang link sa taas para sa inyo. Ito ay nagmula talaga sa isang panahon na halos kapareho ng sa sirkulong ito sa ilalim ng dagat. May pagitan itong 4,700 hanggang 5,000 taon. At dito rin pinag-uusapan natin ay nasa pagitan ng 4 hanggang 5,000 taon. At dahil dito, nang natuklasan ang lugar na ito, nagsimula ng iugnay ang dalawang lugar. Sino 5,000 taon na ang nakalipas ang may teknolohiya para magtayo ng isang lugar na may 160 metro ang diametro gamit ang daan-daang tonelada ng bato, marahil ay may kakayahan ding gumawa ng ganitong bagay, pero sa ilalim ng tubig. Mahigit 20 taon na naming alam ang tungkol sa pag-iral ng lugar na ito sa ilalim ng tubig. Ngunit mula noon, wala pang ginawang anumang arkeolohikal na pananaliksik sa lugar. Ilang beses lang nakabisita ang mga maninisid. Kailangang alisin ang organikong material sa estrukturang ito para malaman natin ang petsa, sino ang nagtayo, paano, kailan, bakit, at tunay na gamit ng lugar. Pero sa ngayon, lahat ng ito ay isang malaking misteryo, kaya dito, gusto kong imbitahan ang mga arkeologo ng Israel na pumunta at magsiyasat dahil sigurado akong maraming bagay ang mabubunyag kapag naimbestigahan ang lugar na ito. Ngayon, narito ako sa labas ng tubig, nagsasalita tungkol dito. Pero kung gusto ninyong literal kaming sumisid, pumasok sa tubig, umabot sa 12 metro ang lalim, para ipakita ito sa inyo, mag-iwan lang kayo ng komento dito. At kung makita naming talagang marami ang gustong bumalik kami dito, babalik kami. Kaya, pwede kayong magsulat sa mga komento dito. Alin, bumalik ka? At kung marami talagang may gusto, babalik kami dito. Lumubog kami para ipakita sa inyo, eksklusibo rin, kung paano ang lugar na ito ay nasa ilalim ng tubig. Sa ngayon, ngayong araw, nananatiling isa sa mga pinakamalalaking misteryo ng buong banal na lupain ang lugar na ito. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa lupa man o sa loob ng tubig.